Good morning everyone, my name is Chelisa Balili and my topic is all about pressure and changes in workplace. Workplaces are dynamic environments and they often experience various pressures and changes. This can result from internal factors, external influences, or a combination of both. Here are some common pressure and changes factors in the workplaces. First is technological advancement. Rapid developments in technology can create pressure on employees to adapt to new tools and systems. This includes the integration of automation, artificial intelligence, and digital platforms into daily work routine. So, there is a technological advancement. Maka-create ni siya pressure sa kanang employees, labi na sa katong mga tiguang na bitaw na mga trabahante, maglisod na sila adapt sa mga new kanang mga tools and system tungod kay lahi ra baya sa una ang karon, di ba? And also pod maka create ni siya pressure tungod kay tungod manggod sa kadaghan na develop na mga tools kay murag mawad-an na og bili ang tao kay pwede ra ang tools ra or ang machine ra ang bubuhat sa atong mga buhatonon. And next is economic conditions. Economic fluctuations, recessions, or changes in market demands can create pressure on businesses to cut costs, restructure, or adapt their business model. So, dito sa economic condition, maka-create siya ka ng pressure sa kanang mga business owner tungod kay daghan na naman gud na bag-o karon sa atong mga sa economy, and mo na maka-create siya pressure tungod kay for example kanang naa kay baligya. Then, tungkol sa kadaghan ng mga tao karon nga mga baligya, pare-pareha na mo baligya, then ma-pressure ka kung unsaon nimo og kanang unsaon nimo para dili ka alkanse kay kung for example sa pikas is barato ra, imuha mahal si magbuhat man jud kag kanang imong pong babaan ang imuhang baligya para mahal nang imuha sumuoto maka-pressure siya tungod kay kinahanglan nimo nga babaan ang presyo, iutro nimo og moada pa ka sa ilahang mga baligya og ilang presyo. Next is remote and flexible work. The shift to remote work and flexible scheduling due to technological advances and the COVID-19 pandemic has brought changes in how work is organized and performed. So, there is a remote and flexible work o nakakos siya og kanabitang kanang changes tungod kay for example sa una tungod pag COVID-19, di ba? Daghay na assign na nakapulo na sa mga remote area dito na nag-work from home na sila dinaguban na to kay to mga na dito na assign na dito kay dito na lang nagpuyo wala na nang wala sa ila tungod kay dito na nakita ila og tungod sa kanang sa COVID-19 pod pandemic daghan ni mga nautro na kanang mga trabaho, mga routine sila ana. Next is workforce demographics. Generational shifts such as the aging workforce and the rise of younger employees can influence workplace dynamics, values, and expectations. So, there is a workforce demographics ay makakanang create siya pressure tungod kay daghani na manggod karon ang mga kanang mga tungod sa new generation kanang daghanay na kanang kailangan nimo for example ikaw kanang karaan ka na trabahante daghanay na kailangan nimo i-adapt, daghanay kailangan nimo nga kanang sundon para makasabay ka sa mga kanang mga younger na mga employees and ana mo na maka kanang create siya pressure tungod kay mautro na manggod ang kuan kanang dynamic sa kanang enjoy ang trabahoanan tungod kay mas daghanay na ang mga bag-o na mga trabahante kaysa sa mga karaan na mga trabahante. Mao na to, thank you.